Top 5 na 125cc scooter na pwede mong ikonsiderang bilhin ngayong 2026 dahil nga sobrang tipid ng mga motor na to. Isa-isahin natin yung 5 motor na to. Tara! Baka hindi mo na maisipan pang bumili ng e-bike kapag ka nalaman mo na meron palang ganitong mga motor na sobrang tipid sa gas. Ang pagkakasunod-sunod nito mga boss ay base sa kanilang fuel consumption, base sa WMTC na reliable at kilalang basihan ng fuel consumption sa mga motor. At galing na din mismo sa official na website ng mga brand na babanggitin natin. Simulan na agad natin sa number 5 at magugulat kayo, malalaman nyo kung ano yung pinaka number 1 na sobrang tipid sa gas. Simulan na natin to. Pang-5 ay ang game changer sa hanay ng 125cc at may reputasyon na pinakasikat dahil sa pinakamabentang 125cc ngayon, ang Honda Click 125. Isa nga siya sa may pinakamatipid ngayon na fuel consumption dahil nga umaabot siya sa 50.3 km per liter. Kung magugulat kayo dahil pang 5 lang siya, so ibig sabihin po niyan ay meron pang mas matitipid sa kanila at malalaman nyo yan sa kalagitnaan at bago matapos yung video na to. Kilala yung Click dahil balanse siya, nandyan yung power, nandyan yung looks, at syempre nandyan yung kanyang fuel efficiency. Sa looks, pasado sa mga Pinoy, samahan pa ng kanyang specs na 125cc engine displacement, 4-stroke, 2-valve single cylinder, single overhead cam, naka-FI na, at siya din ang nagpauso sa 125cc na naka-liquid cooled na. Meron siyang maximum power na 11 horsepower at 11 Nm naman yung kanyang torque. May bore and stroke na 52.4 by 57.9 mm at 11.0:1 naman ang kanyang compression ratio. 5.5 liters yung kanyang tank capacity at matagal-tagal pa tayo ulit pagpa-full tank dahil nga matipid ang motor na to. Naka-LED na ang mga ilaw nito, naka-LCD display ang kanyang panel, 18 liters ang underseat compartment at meron na rin siyang charging port na USB ready. At idagdag pa natin na meron siyang idling stop system kaya mas nakakatulong na mas makatipid pa lalo tayo sa gas. Keyless po ang Smart Edition ng Honda Click 125 at sa kanyang mga brake naka-disc dito sa harap at drum brake naman sa likod na merong combi brake system. Telescopic fork sa harap at unit swing naman ang kanyang suspension sa likod. Ang sukat ng kanyang gulong sa unahan ay 90/80 by 14 at sa likod naman ay 100/80 by 14. 111 kilograms ang bigat ng motor na to. Meron naman siyang ground clearance na 131 mm at yung kanyang seat height na Filipino height friendly kaya talagang pasok na pasok to sa mga regular height ng mga Pinoy. At ang presyo ng Honda Click 125 ngayong taon ay 82,400 ang standard at 86,900 naman yung kanilang Smart Edition. Ikaw, ano ang nagustuhan mo dito sa Honda Click 125? At sa palagay mo, sulit pa rin ba ang Honda Click 125 ngayong taon? Comment mo nga sa ibaba. At dumako tayo sa pang-4 na motor na may pinakamatipid na pagkonsumo ng gas sa 125cc. Ito ay galing sa Kymco, ang pinakabagong introduce na 125cc at ito nga ang Kymco Agility Eco 125. Napaniguradong hindi mo mararamdaman ang taas ng presyo ng gasolina dahil meron siyang fuel consumption na 53 km per liter at base din yan sa WMTC. Meron siyang tank capacity na 9 liters kaya halos 477 km po ang mararating mo kapag ka naka-full tank ka. Meron siyang 125cc engine displacement, 4-stroke, 2-valve single cylinder, single overhead cam na naka-air-cooled na may maximum power na 9.4 horsepower at 10.2 Nm of torque at naka-FI na rin. Ang advantage nito compare naman sa ibang scooter ay meron na siyang kasamang 30 liters capacity na top box. Kaya pwede natin tong gamitin na pang daily, pang personal, pang negosyo at syempre pang hanap buhay. Naka-LED na rin yung kanyang mga ilaw, naka-full digital panel na rin ito at equipped na rin siya ng charging port. Medyo malawak na rin yung kanyang underseat compartment. 90/90/12 ang sukat ng gulong sa harap at 100/90/10 naman sa likod. Naka-telescopic fork sa harap at unit swing naman sa kanyang likuran. Hindi man siya naka-combi brake pero naka-disc brake na po ang harap at likod ng motor na to na bihirang-bihira lamang sa 125cc scooter. 122 mm yung kanyang ground clearance at seat height naman napasok pa rin sa regular height ng mga Pinoy. 760 mm lang kasi yung kanyang seat height. 119 kilograms yung bigat ng motor na to at ang SRP ng Kymco Agility Eco 125 ay 82,500. So sa inyong palagay, sulit ba mga boss? Comment nyo nga sa ibaba. At dumako tayo sa ikatlong sa ating listahan ngayon. Ito naman ay galing sa Suzuki, ang kanilang Suzuki Avinis 125. Yes mga boss, pasok siya sa top 3 ko. Ang tinaguri ang Your Muscular Sporty Scooter. Maporma din siya, kaya tinawag na muscular
car kasi hindi siya payat tingnan at hindi rin siya masyadong bulky or mataba. Sakto lang. At ayon nga sa WMTC ay meron siyang fuel consumption na 54 km per liter po at meron siyang tank capacity na 5.4 liters at unique yung motor na to dahil nasa bandang likuran nga ang kanyang hinge cap or yung takip ng kanyang tangke. So napaka-convenient din niya. Equipped siya ng SEV kaya balanse ang power at fuel efficiency niya na may 125cc engine displacement, 4-stroke, 2-valve, single cylinder, single overhead cam na naka-FI, may 6.4 kW na maximum power at 10 Nm naman yung kanyang torque. Naka-full digital panel na rin siya at meron siyang 21.8 liters na underseat compartment. LED na rin ang kanyang sporty design na mga ilaw. Meron na rin siyang charging port. 160mm naman yung kanyang ground clearance. Parang adventure bike yung kanyang ground clearance. At sakto lang din sa height ng mga Pinoy dahil 780mm lang po ang kanyang seat height. Sa mga suspension niya, naka-telescopic fork dito sa harap at swing arm type oil dump naman sa likod. 90x90x12 yung sukat ng gulong sa unahan at 90x100x10 sa likuran. Naka-disc brake sa harap at drum brake naman sa likod with combi brake system. At ang SRP ng Suzuki Avinis 125 ay 81,400. So sa inyong palagay mga boss, sulit ba ang Suzuki Avinis ngayong taon? Comment nyo sa ibaba. At bago tayo dumako sa top 2 natin ay pakilike naman ang video bago matapos yung ating content ngayon. At yung top 2 nga sa ating listahan ngayon ay mula pa rin sa Suzuki at ito nga ang Suzuki Bergman Street 125EX. Napaka-premium ng kanyang datingan na sa unang tingin ay akalain mong 150cc siya dahil nga malapad yung kanyang unahan pero 125cc lang pala siya. At dahil may engine auto stop and start siya at samahan pa ng SEV Alpha kaya pumalo sa halos 56.8 km matatakbo natin sa 1 litro ng gasolina. At syempre, base pa rin yan sa WMTC na masasabi nating isa talaga siya sa pinakamatipid sa hanay ng 125cc na mga scooter. 5.5 liters yung kanyang tank capacity na may 125cc engine displacement, FI, SEV Alpha technology, 4-stroke, single cylinder, 2-valve single overhead cam na may lakas na 6.4 kW at torque naman na 10.2 Nm. Ang cooling system niya ay air-cooled, naka-full digital panel na rin siya at naka-LED ang mga ilaw with USB ready na rin na charging port. Naka-telescopic fork sa harap at swing arm type coil spring oil dump naman sa likod. 90x90x12 sa harap at 100x80x12 sa likod. So hindi alangan po ang mga sukat ng gulong nito sa kanyang body structure. Naka-disc brake sa harap at drum brake sa likod with combi brake system na. 160mm yung kanyang ground clearance kagaya ng sa Suzuki Avinis kaya ligtas na ligtas to sa mga higanting humps na meron tayo dito sa Pinas at malulubak na kalsada. Filipino height friendly pa rin ang motor na to dahil 780mm lang po ang kanyang seat height. At sa kanyang SRP mga boss ay 93,400 ngayong 2026. So sa inyong palagay mga boss, sulit ba ang Suzuki Bergman Street 125EX ngayong taon? Comment nyo nga sa ibaba. At bago tayo dumako sa top 1 na merong pinakamatipid sa hanay ng 125cc ay pakisubscribe naman ang ating channel para makagawa pa tayo ng mga gantong klaseng video. At hindi na natin patatagalin to, ang top 1 nga sa ating listahan na halos 62 km per liter ang fuel consumption ay mula naman sa Yamaha, ang Yamaha Mio Gear S125 Hybrid. Opo, 62 km per liter po dahil nga po hybrid na po ang Mio Gear S125. Mas pinaporma at meron siyang specs na 125cc, Blue Core hybrid engine na merong SMG technology kaya meron na siyang kasamang electric power assist na magre-resulta talaga sa katipiran ng motor na to. 4-stroke, 2-valve single cylinder, naka-FI, single overhead cam at naka-air cooled. May maximum power na 8.3 horsepower at torque naman na 10.6 Nm. 5.1 liters po ang kanyang tank capacity. Naka-LED na rin yung kanyang mga ilaw. Naka-full digital panel na po siya na unlike before na naka-analog lang. At meron pa rin siyang power socket. Meron siyang 18.6 underseat compartment at may stop and start system na din siya. 12 inches na rin yung sukat ng kanyang mga gulong. Naka-telescopic fork sa harap. At unit swing naman sa likod. 135mm yung kanyang ground clearance at 750mm naman yung kanyang seat height. So, Filipino height friendly pa rin siya. At meron siyang SRP ngayon na 81,900. So, para sa inyo mga boss, alin ang mas bagay na pang araw-araw para sa inyo? Comment nyo nga sa ibaba. At alin sa top 5 natin yung pasok sa budget at palagay nyo na hindi tayo lugi? Comment nyo nga sa ibaba. Sa inyong palagay mga boss, may naiisip ba kayong mga motor na pwedeng ipasok sa listahan natin kung top 10 naman yung hinahanap
hinahanap natin? I-comment nyo nga sa ibaba para mapag-usapan natin yan. At kung meron kayong personal na motor na 125cc na sa palagay nyo ay mas matipid dito sa 5 nakalista, comment nyo nga sa ibaba para malaman din natin or maipasok natin sa susunod nating video kapag nabigyan tayo ng pagkakataon. So that's it for today's vlog. Kung umabot kayo sa huling bahagi ng ating video ay huwag nyo nang kalimutang mag-like, mag-subscribe na rin kung gusto nyong ma-notify sa mga susunod pa nating video. So that's it for today. Thanks for watching. Bye-bye.